Isa sa gusto nating makamit or isulong kung tayo may luklok sa Kongreso, yung ating tinig ng senior citizen, marami pa kasing usapin, especially dito sa Bangsamoro region, ang hindi pa nakamit o hindi pa nakamit ng Bangsamoro. Isa dito yung mga napapaloob sa CAAB, kung saan ito yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014, kung saan pinirmahan ng gobyerno at ng IMAILF. Isa sa nakikita natin dito na hindi pa naipasa o naisulong o hindi pa nakamit, ito yung creation ng Bangsamoro Police. Dahil sa ngayon, lahat puro integration ang ginagawa ng Pilipinas. So, isa yun sa napag-usapan na dapat merong Bangsamoro Police. Ang susunod naman po itong Bangsamoro Sharia Law System. Ito po ay nandyan din po sa usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kung saan po, ito po ang gagamitin po ng Bangsamoro ay ang Sharia Law System. Mahirap naman po kung meron tayong police force, hindi naman Islamic justice system ang gagamitin, baka hindi po magtukma ang kooperasyon ng ating pulisya. So dapat po, dahil po ingat na ingat po ito tayo dapat, dahil ang Islamic Sharia law ay napapaloob sa Islamic way of living. So dapat po ay pares po ito sila. Hindi po pwedeng magkahiwalay na kung meron tayong Bangsamoro Police, dapat po gagamitan natin ng Sharia law system. Okay. Ang susunod naman po itong Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation. Ito po ay usapin ng grievances. Mga grievances, mga hinain ng Bangsamoro kung saan sila po ay nakaranas ng human rights violation, mga land disposition, inago pong lupain ng Bangsamoro. Pero ito po ay, sa ngayon po ay gumawa ng bill ang ating mahal na Member of Parliament, Buageric Bal, kung saan ito po ay nasa jurisdiction ng Bangsamoro. Ito po ay tingin ko naipasa na o gumawa siya ng bill para dito. Pero ang ating pong titignan, gusto nating isulong as a national bill upang lahat po yung outside territory ng mga Bangsamoro na nakaranas ng mga grievances o mayroong mga grievances during the revolution ay magkaroon po ng resulta o makamit ang kanilang mithiin. So, ito po ay napapapaloob din po sa interest ng mga senior citizen. Dahil alam po natin na yung ating mga lolo at lola, sila po ay mga senior citizen kung saan sila po ay unang nakaranas nito. Ito mga injustices na to. Karamihan po sa mga senior ngayon ay nakaranas nito, especially the Bangsamoro. Pero tinitignan po natin, meron pa pong outside the territory na kailangan po na meron ding may sulong as a national itong Transitional Justice and Reconciliation. Dahil sa ngayon po limitado lang ito sa Bangsamoro. Tinitignan natin maging national dahil merong mga outside the territory na nakaranas din ng mga ganitong injustices. Like, sa maalala ko, yung Manili Massacre, kung matatandaan natin, which is Carmen, North Cotabato yun, outside the territory. And then yung Manili, Kulong-Kulong Massacre sa Palimbang Sultan Kudarat. That's part of outside the territory. At marami pang mga lupain na may disposition na inago ng iba pang mga, ibig sabihin, mga land grabbing na ginawa sa lupain ng Bangsamoro. So, isa din dito sa pwede nating pag-usapan ay itong creation ng probinsya at legislative district ng East J-Bam. Dahil sa ngayon, yung 8 munisipyo ay wala pa silang probinsya. So, mahirap po ang delivery ng mga service dito dahil karapatan po ng itong probinsya na ito na magkaroon ng sariling pangalan ng probinsya upang ang mga serbisyong pangpubliko ay makamit ng Bangsamoro. So, ito po ang mga batas na gusto nating talakayin sa Kongreso at isulong para sa kapakanan ng Bangsamoro people. Sa mga kapwa ko Bangsamoro, nais ko pong humingi sa inyo ng suporta dito sa aming party list, ang tinig ng senior citizen, 97 sa balota, ay suportahan po natin ito dahil
ang panalo ng tinig ng senior citizen ay panalo po nating Bangsamoro dahil po ito po, kami po ay magsusulong sa karapatan, buong karapatan, pangkalahatan karapatan ng Bangsamoro. So, yun lang po. Maraming salamat.